So siya yung nag-ano sa atin, sinabi niya na yan nga ang rule din dito. So guys, so ito nasa Buang Nali Beach tayo ngayon. Kakababa natin galing sa taxi at tatry natin dito mag-busking. Mas maganda daw dito kasi mas lively pagkagabi. Tsaka yung view nung bridge, pakita ko sa inyo mamaya. May fireworks din daw eh, check natin. Ganda dito guys. May mga nipahat dito, pwede kayong tumambay. Yan. Tapos yung hampas ng alon maririnig nyo, the best talaga. Pwede kayong minom dito o ano, magdala ng pagkain. Napakasarap ng feeling pag nandito kayo. Ganda ng ambience, oh. Nasa harap nyo yung bridge na may pailaw din. Napakaganda. Mas maganda dito kaysa sa Hyundai. Kasi dito may dagdag na view eh. Makikita niyo yung bridge na yan. Tapos marami ding restaurant sa paligid, hotels. Doon lang sa Hyundai mas matataas yung mga building. Pero anin nyo naman yung mga matataas na building, di ba? Eh dito parehas din naman. Sinakyan natin is nag-Kakao Taxi tayo. Pwede nyo i-download yung app pagka nandito kayo sa Korea. Kahit sa Seoul pwede nyo magamit. Kahit sa Jeju pwede. Taxi pwede rin. Pero kasi pagka yung application, yung Kakao Taxi, pwede nyo yung i-book at darating within 3 minutes. Mas mabilis. Hindi nyo na kailangan maghintay ng taxi. At pagka papunta naman kayo dito from dun sa yung sa beach na ini-stayan natin, mga ano lang dito 15 to 20 minutes, para mga ganun lang. Eh hindi na ako nag public transportation kasi mabigat yung dala natin. Ganda ng background talaga dito. Kung nandito kayo ano niya eh, hindi ko may paliwanag sa video, pero nandito kayo mismo ma-appreciate nyo siya lalo. Tsaka hindi pa ganong gabi, ang liwanag na ng paligid, dami mga establishment. Hanapin natin yung may mga nagbabasking naman. So guys, may mga bibili din kayo dito ng mga accessories. Yung mga bracelet, mga meron din sila yung caricature. Binasa ko lang, marunong tayo magbasa ng Korean syempre. Yung fireworks, so nasa gitna. May mga nagbabasking na dito. So dito sa area na to baka pwede tayong mag set up. Although masyadong malawak yung area, sana kayanin ng sound system natin. Yun, so mga tol, ito magsiset up tayo para sa basking natin ngayong gabi. Habang nagsiset up ako, kwentuhan muna tayo. Kwentuhan ko kayo tungkol sa setup ko sa equipments, at syempre tungkol din sa pagbabasking, kung bakit ba ginagawa ko at para saan ba. Kasi marami din nagtatanong eh, dahil nagsasabi yung iba baka daw kailangan ko ba ng pera dahil parang namamalimos pagka-basking, lalo na yung mga may edad, ganun yung pananaw nila. Pero yung mga Gen Z, mga millennial, alam nila na yung basking parang yun yung passion mo eh. Kumbaga si Ed Sheeran nga, 'di ba, nagsimula sa pagbabasking bago siya sumikat.
tayo, love natin ang music eh. So, gusto natin na nakaka-inspire tayo ng tao. Yun yung unang dahilan, yung para maka-inspire ako ng mga tao, mga gustong magsimula sa music. At syempre, yung mga makapakinig din sa mga kanta ko, sa storya ng buhay ko din. Syempre, pagka nakaka-inspire ka ng tao, sa pagiging isang Christian ko eh, yun ang masarap gawin eh. Nakaka-touch ka ng mga buhay-buhay. At yung hindi yung iba yung tinatouch siya, baka mamaya kung ano yung iniisip niya. Pero yun nga, yung naka-inspire ka ng mga tao na hindi mo kakilala, talagang iba yung impact sa akin eh. Parang more than the money itself, yung parang meron kang mas nagiging makabuluhan yung ginagawa mong music. Pagod, yung pagdadala ng mga equipment, pagko-commute kung saan-saan, kahit sa ibang bansa din nagbabasking ako. Hindi sa pera, pero yun nga yung maka-inspire talaga mga tol. Yun talaga yung masasabi ko. Dahil itong music eh, talagang universal language siya, kahit sa Hong Kong, kahit sa Vietnam, kahit sa ang bansa. Yung mga hindi nakakaintindi ng English songs, natutuwa ako dahil na-appreciate nila yung mga kanta ko. Kahit dito sa Korea, matataka ka, yung iba hindi naman mainstream yung kinakanta ko, pero nanonood sila hanggang matapos yung set. Sarap lang talaga sa pakiramdam. So, yun ang target natin, yung maka-inspire tayo ng mga tao. At syempre, pagka gusto mo music, pagka nagbabasking ka, parang practice na din yan yung araw-araw na pagpapractice mo sa music. Pagka nagbabasking ka, gumagaling ka lalo. So, yun ang nagpapadagdag ng skills bilang isang musikero, bilang isang singer, yung consistency. Kaya mga tol, kayo din dapat ganun sa mga musician dyan. So ito, mag-setup lang tayo ulit. Ito, ang gamit natin is yung effects natin, multi-effects to, na analog, na meron din tayong looper kasi naglo-loop ako. Dala ko ngayon is acoustic guitar, pero minsan yung Fender Telecaster ko na yun ang ginagamit ko pagka medyo mas lively yung mga kantahan. Pero ngayon kakabalik lang natin kasi nagka-nodule ako, so acoustic muna tuglugan natin. My next song, this one's by One Direction. This is called Night Changes. So yan mga tol, papak na tayo, tapos na tayo mag-basking. At yan, masaya naman tayo kasi dami namang nakinig kanina. Masaya ako pagka nakikita kong natutuwa yung audience ko. Kasi yun yung priceless eh, yung hindi sa laki ng tip na makukuha mo eh, pero yung makikita mo na nag-enjoy sila. Yung iba nakaka-relate sa mga kinakanta ko, yung iba mag-jowa pa. So ang sarap lang makita, no, yung iba, lalo pag mga sweet songs yung tinutugtog ko, mga perfect ganyan, 1,000 years. So feeling ko talagang isa to sa mga gusto ng Diyos na gawin ko, yung music. Kasi alam nyo mga tol eh, naoperahan na ako sa mga hindi nakakalam. Nagkaroon ako ng vocal cord nodule noong 2014, 10-11 years ago na, no? Ang tagal. At pagkatapos nun, humina yung vocal endurance ko eh. Kasi nagkaroon ako nun dati dahil nung active pa ako sa showbiz nga eh, hindi ako nagvo-vocalize. Wala nag-advise sa akin kahit sino na mag-warm up muna kahit 5 minutes, 10 minutes bago sumalang. Eh kadalasan yung mga mall show nun, diretso salang ako. Yung iba umagang umaga pa, kakagising ko lang halos. So nagkaroon ako nun. Tapos ang doktor nun sabi, voice rest, pahinga. Eh hindi ko nasunod kasi busy nga eh, madaldal ako nun eh. So yung mga kaibigan ko nun, lagi kaming nag-uusap ganyan. Tapos malakas yung boses ko pagka nakikipagsigawan ako madalas nun. So ang nangyari nun, nauwi sa surgery, sa laser surgery. Ang mahal ng ginastos, tsaka yung yung ang tagal ng recovery time, mga
1 to 2 months. Yung first month nun hindi talaga ako nagsalita, ang hirap mga tol, para akong pipi. Tapos ang nangyari nun, hindi na ako natuloy sa showbiz nun kasi nga yun na, nagkaroon tayo ng mga problema nun. Tapos ang nangyari pa, sinabayan pa ng mga loko-lokong mga sa lugar namin. Yung syempre inabuso tayo, yung pagiging mabait natin, likas tayong ganyan, lalo sa mga tropa-tropa. Sumabog na ako. So may mga insidente na syempre yung kabataan ko din nun, ganun talaga ang mangyayari. Pero ang nangyari nun, kumakanta ako pero paisa-isa na lang, very seldom. At hanggang sa talagang totally sabi ko ayoko nang kumanta, tumugtog, ayoko na rin. Ilang taon, isang dekada, 10 years. Tapos ito yung storya nung nakapag-basking ako dito sa Korea first time. Doon ko nalaman na kaya ko pa palang kumanta. Kaya ako ginawang mag-try mag-basking kasi yun nga yung kukwento ko sa inyo sa mga susunod na vlog. Ang dami nating mga segue na mahaba to pag dinitalye ko Pero isa to sa mga dahilan ng pagiging close ko sa Panginoon, yung pagligtas niya sa akin, yung pagbibigay niya ng pangalawang buhay sa Singapore nung muntik na ako mabangga ng bus. Yun yung mga after a few weeks nun, yung bumili ako ng equipment, sabi ko bakit di ko subukan ulit. Kaya ko naman siguro kung itatry ko. At ayun, tinry ko sa Korea, tapos nagulat ako, isang oras kaya kong kumanta. Dati 2-3 songs lang, pagod na, masakit na, sumasakit. Kasi ewan ko, baka dahil sa operasyon hindi naman siya failed talaga, pero parang nagbago, humina yung endurance ko. Siguro dahil matagal nang napahinga. Kumbaga sa muscle matagal siyang kumbaga sa athlete hindi nawala yung kondisyon. So ayun, pero masasabi ko na talagang tinulungan ako ng Diyos dahil ito mga tol, nung sabi ko nga na 1 hour, hindi ko rin nagagawa yun dati nung bago ko maoperahan. Kumakanta ako sa mga mall show, 2 or 3 songs, ganyan lang. 5 songs, parang wala akong ganun na live performance. 1 hour, mga ilang kanta yun, mga 15 songs siguro yun, 12 to 15 songs. Ang dami. Tapos nairaos ko. So sabi ko, kaya ko pala. Basta meron din na warm up. Natutunan ko, nanood ako ng mga videos sa YouTube. Hanggang sa ito, nagbabasking tayo besides sa pera. Siyempre, maganda rin yung meron kang konting income din na nanggagaling sa donation din yun Pero yung kasiyahan ko talaga, yung kaligayahan ko na maka-influence, maka-inspire ng mga tao na hindi ko kakilala pero natutuwa sila. Tsaka yung iba, napapasaya ko yung malungkot yung mukha nila pag tinugtugan ko ng medyo masaya, napapa-indak sila. Yung mga bagay na hindi mabibili, hindi mababayaran ng pera. Kaya yan, maraming salamat din sa inyo sa mga sumusuporta ngayon. Ang bait din ng mga tao dito sa Korea kanina. Yung guard dito kanina, sabi nung nagsiset up ako, bawal daw kasi kailangan daw ata ng permit dito sa lugar na to. Pero sabi niya sa akin, pwede daw na papayagan niya ako, basta wag lang daw masyadong malakas. So pasalamat ako sa kanya. So siya yung sa atin, sinabi niya na yan nga ang rule din dito, hanggang 10 PM lang. Mabait kasi yun nga yung pinagbigyan tayo Tapos nung paglapit niya, hindi tayo yung parang, di ba yung sa ibang bansa meron yung basta ka lang papaalisin na para kang squatter, yung sisitahin ka. Dito mabait yung mga tao dito. Kaya yan mga tol, maraming salamat sa inyo sa suportang binibigay nyo. At asahan nyo, tuloy-tuloy lang tayo ulit sa pag-vlog. Kahit na mahirap mag-edit, kahit na busy, kahit na pipilitin kong maghanap ng oras para makapag-edit, para may mai-upload tayo, para may mapanood din kayo. So yan, maraming salamat mga tol. At yan
pakiusap po sa inyo, Duterte Street, Vote Street sa Duterte Senators. So maraming salamat mga tol, at hanggang sa muli, ang inyong nag-iisang tigasin ng Cavite. Hanggang sa muli.